na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisa ang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Bonifacio. Laking Tundo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Oye, Indio. Saan ka punta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Dahan-dahan. Galaw, Indio. Sedula. No te mueves. Esto es verdad. No. Andres, Dr. Rizal, ikinalulungkot ko sa ganitong pagkakataon tayo magkakausap. nakahanda na ang mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraan ng pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuya ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dadanak ang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres. Mapapahama ka lamang dito. Kapag nanatili ka rito, paano na mga inumpisa mong laban? Katawan ko lamang kayang supirin ng mga rehas na ito. Hindi nito kayang pigilan ng kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na.
nagkadakip kay Rizal, anong mangyayari sa Lalika? Tiyak, dadakpin din ng mga praile ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Narating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. Po? Naku, Chinocolas. Ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko? Ay, wala po, Chinocolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Chinocolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kaya ang anak ko, kung maaari lang po sana mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa. Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Para niyo ng awa, may sakit po ang anak ko. Sinagkwenta! Ikulong mo ang demonyong to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Mahayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio! Anak ko. Sabi ko naman sa'yo. Huwag ka nagbabago.
Sinabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinayang sigmurain ang kalupitan ng mga prailing yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uryang. Ilan na ba ang bilang ng mga kasapi? Mga 300. Sa buong Maynila? Sa buong bansa. Paano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? Isang taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalap ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi ba ito ang tamang panahon? Kuya, malaki ang kumpiyansa sa'yo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat ng mga tao kapag ikaw ang namuno. Teodoro, Andres, ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan? O para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. mangyari kasi, Andres. Nangyaring ano? Anong nangyari? May nangyari na sa inyo? Wala po, wala kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gaano katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Tatlong taon na tayong nangangalap ng mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso't kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapihan ng bayang ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maialis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na.
Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong nito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa katipunan. Muli, maligayang pagdating. Sunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ng kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay!
Daang taon nyo kaming inalipin! Para sa kalayaan! Ang labanan na yon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga Katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyonan muna natin kung sino dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdano. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siya matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat nating sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo. Dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan, na hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses na nakararami.
At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na ang maging pangalawang presidente? Sangayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abogasyang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Halika magduelo tayo! Supremo! Ha? Supremo, wag! Huwag mong gagawin yan! Andres, wag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo na gagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio. Angin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Kailangan mong magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, Patawarin mo ako. Kung dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa Siri ako. Yung anak natin. huwag kang magsalita ng ganyan. Pati ikaw. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Nanaginip ako. Ano na panaginipan mo, mahal ko? Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya.
mga tao'y nabubuhay ng maligaya at tahimik. Nagkakaisa. Sa daling panahon na lang, matutupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas pagising mo. Nandito lang ulit ako. Kailangan ko makausap si Emilio. Kahit isang saglit lang. Pasensya na. Masama ang pakiramdam ng presidente. Sandali lang. Hirap na ang aking asawa. Walang mahalagang hindi inihandog. Sino ang nagsabi ng patol niya? Pagpamanhin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na. Mabuti sigurong tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patayin na nakataliko! Ipaghandog-handog ang buhay. Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig. Hanggang sa mga dugoy, ubusang itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mailit, ito'y kapalaran.